we bring in former IBP President Attorney Domingo Cayosa. Magandang hapon po, Attorney Cayosa, and welcome back to Storycon. Good afternoon. Hi, magandang Attorney. hapon sa ating kababayan. Thank you for joining us. Hello. Yes, sir. Can you hear, sir? Gandang hapon, attorney. Long time no hear. Oo nga. Can you hear, sir? I can hear you. Yes, sir. Okay. So, Ayan. sir, Okay na. We're bringing you in kasi there were some questions earlier from the group as to ano ibig sabihin itong ginawa ng ombudsman. We understand kasi sa kaso ni Martin Romualdez, ni former speaker, nag-file daw ng complaint for preliminary investigation ang ombudsman panel. And we tried to find out kung saan sila nag-file. Apparently, within the ombudsman din. So, medyo nagulungan kami dun. Maybe you can walk us through how it really works. Well, yung preliminary investigation, trabaho naman yan ng ombudsman. Yung pagka-file ng kaso dun sa Sandigan Bayan. Mhm. So kung ang sinasabi nila, the panel of investigators filed recommendation sa sariling opisina nila to conduct a preliminary investigation, wala pang kaso, wala pang warrant of arrest yan. Opo. Because it is only the court that can issue a warrant of arrest. Yes. Mhm. Mhm. Sir, I think the real question that we want to ask is, may nangyari ba talaga? Gumalaw ba talaga yung kaso or or it was just an announcement? But it's in the same agency pa rin. So siguro yung fact-finding nila ay nakakalap ng ebidensya o sapat na ebidensya at sa tingin nila, there is a reasonable certainty of conviction. Kaya nag-file sila ng recommendation na subject to preliminary investigation so that the accused or the respondents will be given a chance to give their side. After that, evaluate ng ombudsman at magpa-file ng kaso sa Sandigan Bayan. So it is only when they go to the Sandigan Bayan that gumalaw talaga yung kaso. Several months ago, attorney, nagkaroon na ng precautionary hold departure order at saka freeze accounts galing sa AMLAC, accounts ni Speaker Martin Romualdez. So since then ay ito yung nangyari, yung pag-file pa lang ng PI since several months ago na nagkaroon ng hold departure order at saka ng freeze ng bank accounts. Well, it's also medyo matagal-tagal na nga and I understand yung worriness and concern ng marami na bakit ang tagal. Sapagkat ang issue ng flood control scheme, yung scandal na yan, ay hindi naman bago. So, but we are also expecting that with the recommendation that Secretary Bonoan be dropped from the as an accused and become a state witness, mabilis-bilis na sana. Wala na sanang rason tumagal pa because he would be the best person who can testify because sakop niya ang buong DPWH. Siya rin ang nag-recommenda ng budget. Alam niya dapat kung anong ginawa sa budget, kung may insertion. So, yun ang nagkakatakaan natin na bakit hanggang ngayon wala pa. Siguro maingat sila because itong mga kakasuhan nila, super yaman. Kung totoo yung ninakaw nila, they can afford the best lawyers. So, I suppose they would want to make sure na walang butas yung kasong ipa-file nila. Pero may indications ba, attorney, ng bagong ebidensya? Dahil a year ago, at saka several months ago, parang sinasabi ng office ni Speaker Martin Romualdez, wala namang matibay na ebidensya. Mismo daw yung, ano ba yun? Yung independent investigation Yung ICI. Oo, nakalimutan ko lang ang pangalan. Independent Infrastructure. Commission. Infrastructure For something. infrastructure. No? Independent Commission for Infrastructure. Parang nawala na sa kasaysayan nakalimutan na lahat. Independent Mismo yun, ang Commission sinasabi, for Infrastructure. wala naman daw sinasabing smoking gun. Wala naman daw ebidensya. Wala naman si Gutesa. Tapos lately, itong mga Marines, parang na-taint yung kanilang evidence, yung kanilang affidavit. Tapos wala naman si Saldico rito. So may firewall. So may indications ba na merong strong evidence, smoking gun, para i-warrant yung
high certainty of conviction? What happened in between? Parang wala naman lumalabas eh. Well, I suppose there should be enough documentary evidence. Kasi yung budget, nakasulat naman yan. Di ba? Yung mga kontrata, nakasulat naman. Yung bids and awards, nakasulat lahat yan. So siguro, ang inaasahan natin, pag maging testigo itong si Secretary Bonoan, mapagtahi-tahi niya lahat yan eh. Kasi everything goes to him. Pero bakit hanggang ngayon, wala pang dramatic change dun sa pacing. So, hindi natin alam. Magandang tanungin si Ombudsman Boying Remulla, ano pa ba ang problema? Kasi documentary evidence, hawak na nilang lahat. Nasa kanila naman yung mga computer files. So, ano pa ba ang kinakailangan? Di ba? Yung mga cheque, wala namang nagbabayad sa mga contractor ng cash. Puro cheque. So, there is always a paper trail. There is always a document. Yung testamentary evidence, yung testimonial evidence, yun ang mas kulang siguro. But now, with no less than Secretary Bonoan as a witness, hindi na sana masyadong mahirap yan. Oh, pero yung mga nakaraan kasing nakasuhan, attorney, ang smoking gun nila, yung mga nagbigay talaga ng kickbacks. Sila Opulencia, sila Yusek Bernardo, sila Engineer Alcantara, Bryce Hernandez, parang sila mismo nagbigay sila ng daan-daang milyon or even billions, no, kay Yusek Bernardo. Dito meron bang ganon? Paano ang sinasabi kasi ng office ni Speaker Martin Romualdez, may presumption of regularity yung budget process, no? Buong Kongreso ang nagdesisyon yan. At kung sakali si Saldico na head ng appropriations, yung may malaking responsibility. So, parang yun yung isang kulang, yung katulad nung smoking gun testimony ng mga witnesses mismo tungkol sa kickbacks. Well, yung presumption of regularity, that's a settled principle of law. But, and that is why we need the testimony of somebody like Secretary Bonoan. Kasi hindi naman siguro may insert yan. The guy should know. He knows everything. Yung, kung alam nga nung mga district engineer, nung USEC niya, yung regional, mas alam niya ang buong kabuuan. Kasi wala namang gumagalaw talaga diyan na ganyan kalalaki na hindi alam ng secretary. So, magandang musisahin, ano ba yung testimony nitong Secretary Bonoan that will merit him to be discharged as an accused? Kasi we have to understand, kasama siya sa mga akusado. Ang grabing, ang seryosong kaso yung sa kanya. So, dapat yung kapalit nun, talagang bombshell sana. But up to now, wala pa tayong naririnig. Parang attorney, hindi kaya mas madali kung money laundering ang habulin na kaso sa kanya? Pwede. Kasi yung sabi nga ni Ronald, may firewall siya eh. Si Saldico who is not here eh. In fact, yun ang tinuturo ng kampo ni Speaker Romualdez. Sabi niya, unang-una, hindi naman daw siya namili niyang Committee on Appropriations Chief. Ine-elect daw yan ng House. At pangalawa, dahil nga yun ang Committee of Appropriations Chair, hindi naman daw siya directly involved dyan sa mga ganyan na budgeting kung may anomalya. Pero kung sakasakali, kung money laundering, asset niya yan, personal asset, di ba mas madali kung yun na lang ang habulin muna? Well, that is correct, no? Mas madali yung money laundering or kaya yung unexplained wealth. Ang problema natin kasi, yung pamilya ni Speaker Romualdez, talagang mayaman na. Ang dami nilang korporasyon even before he became a speaker. So, baka mahirap sa dami nilang korporasyon and they control, hindi pipicture yung korporasyon to, worth billions, baka doon pwede nilang i-explain away. So, I think, but if you remember I remember correctly, may mga iba doon sa 18 Marines daw, ang nagsasabing nagdala din sila. So, ano bang nangyari doon? Kalukuhan ba lahat yun? O mayroong katotohanan at mayroong nahaluan ng kalukuhan? Hindi, salain nilang mabuti yun. Kasi kung yun ang hinahanap, you can start with those Marines. Kung mayroong
iba sa kanila nag-stand ng totoo, naging polluted lang kasi nahaluan ng ibang hindi totoo. So, we understand, we were informed in mga press statements na ini-interview na ng ombudsman at ng gobyerno itong mga 18 na rin. So, ano na bang nangyari? Yeah. Should we not also know kung anong nangyari sa mga ito? Tinanggap daw ng ombudsman yung pinatulan daw nila yung sa walo of the Marines. Yun lang daw ang na-determine nila na medyo pwedeng gamitin sa kanilang fact-finding yun, fact-finding. Ewan ko kung masasama dito sa preliminary investigation. So, yun yung Maleta Well, I Boys, suppose, yun yung nagbigay. Yeah. Siguro the fact that recommend na mag-preliminary investigation, medyo mas matibay na siguro ang ebidensya sapagkat ang difference lang ho nung fact-finding at sa preliminary investigation, yung preliminary investigation kasi, pasasagutin na yung mga respondents, yung mga suspects. So, part of due process yan. But I suppose the prosecutors, ang ipipresent nila yung resulta ng fact-finding. Kaya siguro sinabi nila, nag-level up ng konti. That's correct, but it is still within the office ng ombudsman. Wala pang lumabas sa Sandigan Bayan. Because ang importante dito yung pag-file sa Sandigan Bayan as separate branch of government, the judiciary, para ma-evaluate din ng Sandigan Bayan is there probable cause to issue a warrant of arrest. Yun ang hinihintay. Yun ang pangako. Hindi yung kakasuhan. Magpapakulong kami. Yun, sana ang magandang papanggit sa SONA. Pero kung accurate yung public report ngayon, wala pang umabot na Sandigan Bayan. Presuming, attorney, na yung gagamitin na evidence ay yung 8 bodyguards or soldiers or marines out of the 18. Presuming, dahil wala naman tayong ibang naririnig na indicative evidence. Hindi ba tatamaan yan doon sa falsus in uno, falsus in omnibus? Dahil yung kanilang testimony, bahagi ng 18, ay parang na-weaken na-taint dahil may dagdag bawas, may mga vulnerabilities. Hindi ba medyo hihina yon? Kung yan yung gagamitin nila na main evidence. But maaari, the accused or the defense can exploit that. No? But hindi naman automatic na kung may pagkukulang o kaya may pagbabaliktad o kaya may mga detalyeng na-omit o naidagdag yung mga sa unang mga testimonya or affidavit nila. Hindi naman ibig sabihin baliwala na o wala nang totally ang kanilang testimonya. Oo. Ang pinakamahalaga dyan, ano ba yung affidavit na isa-file nila na isusuporta nila dun sa kasong isa-file sa ombudsman. So, irrelevant muna yung mga naunang affidavit. It is now for the defense to bring that out during yung kanilang evidence or cross-examination. Pero, ang titignan, ang i-evaluate ng Sandigan Bayan ay yung kung anong i-attach nyo. So, I suppose, kung walo dyan ay matino ang kanila. Yun ang gagamitin nila, susuportahan ng yun ang isa-file nila. Yung hindi ho automatic na kaagad baliwala. It hold the court to decide. Kasi magtatanong din ipapa-explain ng hukom o ng mga abogado dun sa mga witnesses bakit magkaiba ngayon. So they can correct themselves actually. It depends on their credibility. I suppose, para matakas yung kaso, hindi lang naman yung testimony. Pero hindi ghost project o kaya mga overstress project, walang bidding, mga ganun ba? So, kung naman yung kaso, yung biglang nagbigay sila ng maleta, dapat na pinag-uusapan. Ano man yan, yung mga nadoble ang mga bayan, yung mga hindi tapos, o kaya yung binayaran na wala naman pala, o dalawang budget, o tatlong budget, paulit-ulit, lahat o nasa papel. So, hindi sana mahirap nito. Okay. Attorney, can you hear us? Nag-break up siya. Yeah, you're breaking up in the last part. Can you hear us, sir? Hello?
Yes, sir. Yeah, I can hear you. I'm tempted to ask you one more thing kaso medyo choppy tayo. So let me try anyway, nagbe-break up. just in case bumuti ang ating signal. Pero iba naman na topic ito. I was wondering how you reacted, if you did react, when you heard Senator Judge Robin Padilla say na sana yung prosecution ay hindi one-sided. I asked that kasi a day later, sabi niya, ang konteksto doon ng kanyang sinasabi na dapat hindi one-sided ang prosecution ay dahil daw justice should be neutral and the prosecution's job daw is not to win a case but to ferret out the truth. And the defense's job is to defend human rights. What do you think po? Parang nakikita ko si attorney nakangiti. Narinig ko yung tawa niya. Well, mas maganda Narinig siguro ko, na narinig yun. mas ma-appreciate pa natin, sabi niya, nagkamali siya, hindi niya alam yung plan. Because any lawyer would know that when you're for the prosecution, your job is to prosecute. If you're one-sided ka talaga, if you win the defense, yun ang trabaho mo. So, itong mga justice, ganyan, palusot na lang niya, mas maganda pa sabihin niya. Pasensya na kayo, hindi ko masyadong naintindihan. So, itong aking ibig sabihin. But it should teach them a lesson. Whether you are Senator Robin Padilla or any other senator, before you open your mouth, maganda ho na pag-aralan nila para hindi sila masyadong mapahiya o kaya mapunan ng taong bayan. Di ba, attorney, ang dapat hindi one-sided, yung senator judge? Yan, judge. Correct. Yun ang tumpak. Yan, Dapat Judge. sila nasa gitna lang. It's pretty obvious na kahit napupuna sila, kahit pinagsasabihin sila ng presiding officer, patuloy pa rin. So, nakakalungkot yung ganito because it tarnishes the credibility and integrity of the whole process and the whole Senate. Sana naman, the other senators and the presiding senator should take better control of the proceeding kasi napakahalaga na credible yung process regardless of the result or the decision. Ang pinakamasama kasi kung pagtatawanan yung Senado. Okay pa nga magalit Pero yung pagtatawanan kayo, talaga mawawasak yung institusyon. Okay. So, Okay. this impeachment Okay. process is supposed to be Ayan, tumawa siya. Tumawa siya uli. themselves. Okay. We'd like to say maraming salamat kay former IBP President Attorney Domingo Cayosa. Sir, thank you po for Salamat. joining us this afternoon. Thank you, Salamat, attorney. attorney. Sana nag-enjoy kayo. Maraming salamat. Good afternoon sa lahat.